other accounts ni CJ. Tapos na isagot po ni Atty. Cuevas na hindi daw po sigurado kung bubuksan. Tama po ba yun? Gaya po ng patuloy naming paliwanag dito na sa aming pagpipresenta ng ebidensya sa tamang panahon ay paliliwanag po namin. Tandaan niyo po, nakakatatlong araw pa naman po tayo. At siguro nagugulat rin kayo sa mga testigong nakikita ninyo. Hindi niyo po inaasahan siguro si Mr. Vicente. Ang iba po hindi inaasahan si Congressman Tiangco. Meron po kaming mga testigong dadalhin dito para po magpaliwanag dito. Ano po bang sinasabi ko? Patuloy po ang pag-aaral namin kung kailangan po yan. Araw-araw ay nagdi-deliberate kami. Makikita nyo naman po, lagi kami nandun sa kwarto namin, labas-pasok po kami. At pinag-aaralan namin ng ebidensyang ilalatag sa floor. So huwag nyo po kaming madaliin. Tama po yung sinabi ng aming lead counsel na pinag-aaralan yun. Kasi po hindi rin naman namin dapat sabihin sa publiko. Ang pinag-iingatan nga po namin ngayon, na-discuss namin ang ebidensya namin sa publiko. Yan po ang mapapangako namin sa inyo. Kaya hinihikayat namin kayo na manood. Kahit po huwag kami mapakinggan ninyo, manood po kayo doon at busisiin ninyo, pakinggan nyo po ang proceedings. Mas makakabuti po yun. Ipangako ho namin sa inyo, minsan hindi nyo kami makikita magdadala dito ng dokumento na hindi naman ho namin mapatotohanan pagdating mo sa takdang panahon. Hindi ho namin gagawin yan. Sapagkat malinaw po sa pag-umpisa ng prosesong ito, ang aming pagtitiwala sa Senate Impeachment Court, ang aming paggalang sa proseso at ang aming pagsunod sa alituntunin hanggang ngayon po sa mga panahon nito, yan pa rin po ang aming pinapanumpaan. Sir, yung nabanggit po ni Chief Justice noon na bubuksan daw po. Ano po yung, paano po nyo i-connect? Tingnan niyo pong ganito yan. Nakakatatlong araw pa lang naman po kami at nagpapakita na po kami ng ebidensya. Yung, I think, ang kumbaga sa ating mga kababayan, sa inyo, sa ating mga kaibigan sa media, alam niyo yung nanggigigil na kayo. Sabihin niyo na! Sigurado mo pag sinabi na, oo, kung sakali, pupunta na kayo, sino susunod yung testigo? Ganun po. So, patigyan niyo po naman kami. Kasi, syempre, ang ang depensa ngayon, in very simple words, yung pong we are building our case. Kumbaga po sa bahay, sinisimulan namin sa pundasyon, nilalagyan po namin ng bakal, nilalagyan po namin ng bintana, lalagyan po namin ng bubong, then lalagyan po namin ng furnitures po yan. Lalagyan namin ng painting, ganun po ang pagbibuild ng kaso. Hindi po yan ang gusto nyo kagad, bubong, isang po tatayo ang bubong. Hindi po ba? Ganun po. Ang magdi-destroy po ngayon ay ang kabila prosecution because they will do a cross-examination. Natanong po kung ito po ba ay related sa ill-gotten wealth allegation. Pakipaliwanag. Hindi, ang kinalaman dito na kailangan namin, unti-unti namin pinapaliwanag ay yung sa SALN nga. Kasi yung mga katanungan nga dito, kung paano niya ginawa yung pagdeklara ng kanyang mga cash assets, tapos yung mga kanyang ani-anian. So, syempre, mahirap siguro makita yung buong picture ngayon pa lamang kasi pangatlong araw pa lang ng aming pagpipresenta ng ebidensya. Kaya inuunti-unti namin, kailangan simulan dun sa mga bagay na una-una, kung saan nga nakukuha yung mga kanyang income, tapos dito ipapakita saan ginastos yung mga pera ni Chief Justice Corona, paano nabili ang mga property, para rin mapakita kung paano naisagawa yung deklarasyon dun sa kanya SALN at kung saan din nanggaling yung laman ng mga nasa bank account. Okay, karagdagan lang, sinasabi niyo may connection ba ito sa ill-gotten? Wala po. Alam niyo po kasi, nung nagsimula ito, ang tinatanong, may pera ba siya? May pinagkukuhanan ba siya? May lehitimong income ba siya? Ito nga po, pinakikita na po namin. Isang aspeto pa lang po ito, 21 million. Ngayon, ang tanong naman po ng iba sa amin, bakit yan? Na-tax ba yan? Yan ba'y dapat? Ito ba'y reimbursable? Ito ba'y dapat i-accounting? Sandali po, ang tanong lang, may pera bang lehitimong nakukuha? Kung may kulang po sa tax, bayaan pong i-tax. Di po ba? Ganun lang mapaliwanag. Huwag na po natin ikwento ng ibang tinatanong sa amin, may pera ba? Kulang nga po nun sabihin sa kanya, wala kang pera. Dumating na rito, wala kang pera. Kung anong meron ka, kulang na lang pong sabihin, galing yan sa pamahalaan, hindi mo po atatama yun. Ngayon pong meron nakikitang lehitimong kita, siguro po respetuhin po natin po yun.